Na-recover ang sakong may lamang tila kalansay sa Taal Lake kung saan sinasabing tinapon ang mga nawawalang sabungero. Sisimulan na rin sisirin ngayong araw ang lawa para hanapin ang mga bangkay. Sa gitna niyan, gusto na raw ituloy ng ilang kaanak ng mga biktima ang inatras nilang kaso noon. Narito ang report ni Camille Samonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga polis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa saan nila'y nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin kanina ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake, sa Laurel at Talisay, Batangas. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabongero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya, at we can get a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Matapos naman ang site assessment, kinumpirma ng PCG na bukas na sisimulan ang pagsisid sa lawa. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan. Dumulog naman ngayong araw sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang nagpakilalang ina ng isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpunta raw siya sa CIDG para sabihin gusto niyang ituloy ang reklamo. Inatras daw kasi noon ang kaso ng kinakasama ng kanyang anak matapos umanong maareglo. Masakit sa isang magulang na gano'n ang nangyari sa anak ko po. Kaya hanggang ngayon, hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Ang iba pang kaanak ng mga nawawalang sabongero nakaharap at nakausap na raw ng personal si alias Totoy. Nananawagan naman ang mga naulila sa mga polis na idinidiin sa krimen na ilahad na ang kanilang nalalaman. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.